From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. The fuller revelation of Jesus Christ is being revealed to us in the last days as we come to the end. We are coming almost to the end of our faith to Him. Kaya kung merong isang magandang pagkakataon na kailangan tayo ay maglingkod, ang mga pagkakataong yan ay sa mga panahong ito. Nalaman na natin ang kurso ng buhay ng ating Panginoon hanggang sa pagpasok niya sa kanyang private ministry, lumampas na siya sa sanlibutan, pumunta na sa boundary ng Calvary, and from Calvary, Jesus Christ met His Gethsemane. And then from Gethsemane, Jesus Christ went to the scourging post of Pilate when He was judged, and then although He was innocent, but His destiny was that He would be crucified for the sins of the world. So the atonement began when Jesus Christ was brought before Pilate and was judged to suffer in the hands of the Jewish people, His own people. And then after that, Jesus Christ was sent to Golgotha to be crucified, the crucifixion life of Jesus Christ. And after crucifixion, Jesus Christ was buried. And after His burial, Jesus Christ resurrected from the dead. And after His resurrection, Jesus Christ ascended up to heaven. And He said to His disciples, I will go first before you, but you know the way in which I will go. Sabi niya, uuna ako, pero alam na ninyo ang daan, at kayo ay susunod na rin sa akin. Mga kapatid, tayo ngayon sa ating paglilingkod, hindi tayo tulad ng mga Israelites noong una na ikot ng ikot sa kanilang paglilingkod sa Panginoon doon sa wilderness. Tayo ay may direksyong pinupuntahan. God took us out from the world and is going to let us know where we are right now in following the course of His life. Kaya tuwid na tuwid yung daan, and there is no other way to heaven but Calvary. So when you serve Jesus Christ, you must first go through Calvary. Spiritually, that is. We do not go to Calvary physically. Pupunta kayo doon sa San Fernando, Pampanga, where I came from. Makikita ninyo ang mga tao doon, mga kapatid, ay nagpepenitensya. Nakahubad sila
from the waist up, pagkatapos sinusugatan yung likod nila, may mga kadena ng aso, at pagkatapos pinapalo yung likod nila, at ang iba nakukulaps, and pagdating doon sa isang bundok, bulubundukin, ipinapako talaga yung iba doon. Talaga ipinapako for about 5 minutes. Nililitrato. So what for? Sabi nila para daw mapatawad yung kasalanan nila at yung kasalanan ng kanilang mga mahal sa buhay. We don't have to go through that because Jesus Christ is the perfect sacrifice. He went through that once and for all. He paid our sins for us once and for all. And He gave us the double cure, and that is healing for our bodies and salvation for our souls. And so we don't have to go through that. But when we follow Jesus Christ in this life, we go through Calvary spiritually. Spiritually, pumapasok tayo doon sa kanyang buhay. Kaya ang buhay ng ating Panginoon, pagka pinasok natin, first of all, malalaman natin ang kanyang public ministry. Ang public ministry ni Jesus Christ, nagpasimula siyang mangaral, and then naging famous siya, naging popular siya, to the extent that all of the people in the neighboring areas of Jerusalem heard about His fame. And they all come to see this man from God, whom they call the Son of God. And they flock and throng Him because He healed the sick. He healed all kinds of afflictions and diseases. At nabantog ang kaniyang pangalan. At pinupuntahan siya ng lahat ng mga tao. I don't have to go through the process of reading the words of God about the woman with an issue of blood for 12 years and was healed by Jesus Christ when this woman, by means of her faith, touched the hem of Jesus' garment, and then she got healed immediately. I don't have to go to the process of reading about blind Bartimaeus when he shouted, Jesus, thou Son of David, have mercy on me. And then Jesus Christ said, bring him unto me. And then He said to the blind man, what wilt thou that I will do unto you? And the blind man said, Lord, that I might have my sight back. And Jesus Christ healed him, and that day blind Bartimaeus began to see. I don't have to go through all of these miracles that Jesus did to let you know that really Jesus Christ came to restore us, came to let us know the ways of God, the ways of goodness. I don't have to go through that. Then, in His public ministry, Jesus Christ became so popular hanggang sa siya nangaral ng katotohanan. Napakarami ngayon ang mga milagro, no? Nakikita natin sa bawat palibot natin. Maraming mga evangelist, may mga healing ministries. Pagkatapos dumarating sila, and people throng them, and people go, and many of them are curious to see the miracles. May mga evangelist na kung minsan na-advertise sa TV, pumunta kayo sa healing ministry nito sapagkat nakakakita yung mga bulag. Lumalakad yung mga pilay at saka lumilinis yung mga may sakit. Recently, in Manila, that happened. Napakarami ng mga taong pumunta. May mga television evangelist, may mga international evangelists na gano'n ang kanilang ministry. At talagang pinupuntahan sila. Si Jesus Christ, nung dito siya, mga kapatid, talagang ang lahat ng tao pumupunta because of the miracles that He did. But that is not the end of His ministry. That's just the beginning of Jesus' public ministry. Ngunit, hindi pa yon, mga kapatid, ang katapusan. Yun lamang ang pasimula na ipakilala sa mga tao na siya talaga ay galing sa Diyos. Jesus Christ said, if this man is not of God, he cannot do the miracles that he is doing. Because he is of God, that's why the signs and the wonders that you see. Ngunit hindi yon ang talagang ministry ng ating Panginoon. Yun ay pagpapakilala lamang na siya ay galing sa Diyos. Anong tunay niyang ministry? Ang tunay niyang ministry ang pangangaral ng katotohanan. Hallelujah. When you follow Jesus Christ, you come to the point that you hear the truth. You don't only see the miracles and become curious and then follow Him like this throng of people are following Him. Multitudes of people have been following Jesus Christ wherever He goes because of these miracles. That's why when He went on to the other side of the shore where He was preaching, He said to the people that followed Him,
You followed me not because you want to hear the words of God. You followed me because you want to see the fishes and the loaves divided to feed the multitude again. Sabi niya, gusto lang niyo makita yung mga milagro na naman. Gusto naman ninyong kumain ng tinapay na galing sa 2 tinapay lamang at 5 isda. Yun na naman gusto niyo makita. Anong sinabi ng Panginoon sa kanila? Mga kapatid, darating ang panahon na siya mangangaral ng mga salita ng Diyos. He said, you shall know the truth, and the truth shall set you free. And so He began to preach to them about the reality of His coming here. His coming here is to restore our broken communion and fellowship with God. So nangaral na siya ng katotohanan. At nang nangaral na siya ng katotohanan, ito ang tunay niyang paglilingkod, mga kapatid. Because when Jesus Christ began to preach, He is now preaching and reaching the hearts and the souls and the spirits of people. Talagang pinapakilala na sa kanila na sila ay makasalanan. You know, when you hear the real preaching of the Word of God, ang unang-unang malalaman mo, ikaw ay isang makasalanan. You will feel that you are a sinner. You will be reduced to nonentity. You will be reduced to zero. When you face Jesus Christ in Calvary, mafe-feel mo na talagang zero balance ka. Na talagang ikaw ay wala. Huwag mo nang sabihin, ako'y hari. Huwag mo nang sabihin, ito ang naabot ko, ito ang natapos ko, itong lahat. You don't parade that before the Lord Jesus Christ because that's nothing to Him. The Bible says the wisdom of this world is foolishness with God. Because by the wisdom of this world, they crucified the Prince of Peace. They did not know Him by means of the wisdom of this world. That's why the wisdom of this world is foolishness with God. So, hindi pwedeng iparade sa kanyang harapan yun pagka nasa harap ka ng Panginoon. Ito ang mangyayari pagka nakikinig kayo sa tunay na pangangaral ng salita ng Diyos na nagmumula sa Kanya. Mafe-feel mo na ikaw pala ay isang basahang marumi sa harap ng Diyos. Na nangangailangan ng kaligtasan kahit gaano ka pa kabuti sa mga mata ng tao. Kahit gaano pa ang paningin ng tao sa iyo, sa sosyedad na kinatatayuan mo, sa harap ng Panginoon, ikaw ay isang maruming basahang makasalanan na kailangang magsisi at kailangang aminin mo na ikaw ay nangangailangan ng kaligtasan. Hallelujah! That is exactly what the Jews felt when Jesus Christ began to talk. Pagkatapos ng milagro, nagsimula na siyang magsalita. Nung nagsimula na siyang magsalita, na-feel na nila kaagad na sila ay makasalanan. And then Jesus Christ began to preach to them about sin. Ang lahat sa kanila doon, kailangan maglinis sila, kailangan lumapit sila sa Panginoon, kailangan magsisi ng kanilang kasalanan. Sayang na lang ang sinabi ni John the Baptist, no? Ano sinabi ni John the Baptist? Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. You know, I believe in religion. Religion only covers our sin. But Jesus Christ taketh away our sins. Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Kaya, when I was in religion, I go to the confession every week. No, I confess my sins. And then, the priest would say, okay, your sins are forgiven. And then after that, after 1 week again, I go to the confessional again. Pagkatapos, mangugumpisal na naman ako. Yung kasalanan ko, tinatakpan lang, tinatabunan lang, pero hindi nawawala. Pero ang Panginoon, pagka lumapit ka sa Kanya, yung kasalanan mo, malilinis yun, mawawala. Hindi lang tatabunan yung kasalanan mo, aalisin ng Panginoon. Para siyang Clorox, aalisin niya yung mancha sa buhay mo. Patatawarin ng Panginoon at bibigyan ka ng isang bagong buhay. And so, nang marinig nila yon, they have to confront themselves because of that. And that is one of the hardest things that a man can do, that a human can do. Confront yourself, be honest with yourself, and look at yourself of who you really are. Yan ang mahirap no? Di ba? Madali kang makakita ng kasalanan ng iba, pero yung kasalanan mo, mahirap mong makita yun. Amen. Kaya kung minsan natutuwa ka
na tingnan yung kasalanan ng iba, pero pag ang sarili mo naman ang pinakikita sa iyo. Mga kapatid, hindi ka na natutuwa noon. Kahit alam mo na yun ay totoo, you are afraid to confront yourself. You are afraid to confront yourself because you know you will see something that you don't like. Pero pagka nakaharap mo si Jesus Christ is the Word of God, talagang masasalamin mo yung sarili mong tunay, ano? Sapagkat ang salita ng Diyos, yan ang salamin ng ating kaluluwa. Sinasabi ng salamin ng mga kaibigan mo, okay ka, wapo ka, pogi ka, okay ka sa amin. Yan ang salamin ng mga kaibigan mo. Marahil salamin ng mga pinagtatrabahuan mo, okay yan, ako, okay yan. Salamin ng sanlibutan. Anong salamin ng sanlibutan? Lalo na kung malakas kang makisama, malakas kang uminom, malakas kang magmura, talagang in na in ka sa sanlibutan, anong sasabihin ng sanlibutan sa iyo? Okay ka. Kahit na ikaw kung nalalasing ka, nasusuka ka, umiihi ka sa pantalon mo, at pag-uwi mo, hindi mo na nakikita yung pintuan ng bahay ninyo, para sa sanlibutan, okay ka. Pagka naman naglingkod ka, nagbago ang buhay mo, tuwid ka na ngayon, hindi ka na uminom, hindi ka na naglalasing, hindi ka na nagbababae, pagkatapos mga kapatid, umuwi ka na sa oras, binibigay yung sweldo mo sa asawa mo, inalagaan mo yung pamilya mo, ano ang sasabihin ng sanlibutan sa'yo? Dahan-dahan ka, baka lumampas ka sa langit. Naloloko ka na. Yun ang salamin ng sanlibutan. Ngunit, hindi yun ang mahalaga. Salamin ng tao, salamin ng mga kaibigan mo, salamin ng mga katrabaho mo, salamin ng sanlibutan, that's not important. We come to the bottom line of everything. We come to the real score, to the real authority when it comes to our salvation with regards to our souls. Ano mga kapatid? Salita ng Diyos pa rin. Yan ang tunay. Ano ang sabi ng mga salita ng Diyos sa iyo? Yan ang pinakamahalaga. Kaya kung ano man sinasabi ng sanlibutan, that's nothing. But when you come to the words of God, ipakikita talaga sa iyo ng salamin ng mga salita ng Diyos kung ikaw ay payat o kung ikaw ay mataba, kung ikaw ay malinis o hindi. Pakatayong lahat, mga kapatid, humarap dito. The Bible says, there is none that is righteous. No, not one. All have sinned and come short of the glory of God. Every one of us needs repentance. Every one of us needs to come to confront themselves in their total reality and do not hide from God. Talagang harapin mo yung sarili mo kung sino ka. Makikita mo na doon, mga kapatid. Yun ang tunay. Yung pala sinasabi ng mga kaibigan ko, mataba ako. Pagdating ko sa mga salita ng Diyos, payat pala ako. Pagdating ko sa salita ng Diyos, marumi pala ako, hindi pala ako okay. Iyon mga kapatid, ang naramdaman ng mga tao nang sila ay makisama na at makinig na sa mga salita ng ating Panginoon Diyos. Ano ang reactions ng mga tao when they began to hear Jesus Christ preach about the truth of the Word of God? What was their reactions? Yung mga sumusunod sa Kanya because of miracles, anong sinabi? Naku, ang bibigat ng mga sinasabi ng taong ito. Hindi natin makakaya yan. And so they began to turn away from Jesus Christ. Niro ninyo, 5,000 all of a sudden nag-alisan, nagkalabitan na sinasabing, hindi natin kaya yan. Mahirap pala yung tao na yan. Stricto pala masyado yan. Hindi pala pwede yan. Kaya isa-isa sila sa kanila, nagtalikuran na sila at pagkatapos iniwan na lang Panginoon. Habang nakatalikod ang Panginoon, mga kapatid, nararamdaman niya yung crowd na nasa harap niya, mga kapatid, ngayon, tumatalikod na lahat sa Kanya. Jesus Christ felt the upsurge of the crowd following Him when He was still popular, and now that He began to preach the truth of the Word of God to them, and they began to confront themselves, and they began to see that they are sinners in the sight of God. Ano mga kapatid ang naramdaman ng Panginoon? Wala nang naiwan sa likod niya. Nang tumalikod, nang humarap siya sa crowd, ang nakita niya, 12 na lamang ang naiwan yung kaniyang original disciples. Biro ninyo, kongregasyon ninyo, mga 5 to 10,000.
pagharap ninyo, mga kapatid, 12 na lang, what is going to be your feeling? Halimbawa, kayong lahat dito, tumalikod ako, pagkatapos, paglingon ko, mga kapatid, 12 na lang kayo, sapagkat iniwan na ninyo ako dito sa pangangaral ng salita ng Diyos. Di ba mahirap sa dibdib mo yun, ano? And so, nang humarap ang Panginoon sa kanyang disciples, anong sinabi niya sa kanila? Kayo, sabi niya, tatalikod din ba kayo sa akin? And then, Peter, the apostle, stood up and he told the Lord, sabi niya, Panginoon, saan pa po kami pupunta? Kayo lamang ang may-ari ng buhay na walang hanggan. Kayo lamang ang may-ari ng mga salita ng buhay na walang hanggan. Wala na kaming pupuntahan pa, kundi kayo lamang, Panginoon. Praise the Lord. Ngayon, mga kapatid, pagka sumusunod tayo sa Panginoon, may panahon na kayo malalaman ninyo ang sarili ninyo at relationship ninyo sa Panginoon kung sino kayo. Lahat ba makapagsabing amen? Pagkatapos ng malaman na ninyo kung sino kayo, susunod pa rin ba kayo kung kayo ay sinabi ng Panginoon, kailangang magbago kayo? Kailangan tanggapin ninyong Espiritu ko at magbago kayo? You must conform to my life and you must change your old life. Will you still follow the Lord? The throng of people didn't follow Him. They left Him because they don't want to change. If there is anything that is so hard for a man to do, it is change. Praise the Lord. I am so glad that we are not the victims of change, but we are the masters of change. Hallelujah. Anong sinabi ni Marcos noong buhay pa siya? Sabi niya, we are living in a revolutionary era, an era of swift, violent, and often drastic changes. And rather than lament this vainly, let us decide whether we become the masters or the victims of change. I decided I must be the master of change. Many congregations, individual believers that are following the Lord in Christianity have been the victims of change. Let us become the masters of change, not the victims of it. Mga biktima ng pagbabago, yung mga tao na nagbago na, sabi ng Panginoon, kailangan magbago ka na, baguhin mo na relationship mo sa akin, kailangan sumunod ka at ang sinunod mo sa akin, yung mga salita ko, marami mga kapatid ang nakarinig ng mga Hudyong yon, hindi na sila sumunod sa Panginoon at hindi nila kayang baguhin ang kanilang relationship sa Panginoon. Ngunit yung tunay talagang sumunod at sila ay humawak sa Panginoon. Pagka ikaw ay sumunod, meron na nung mangyayari sa iyo. You go to the boundary of Calvary. Are you willing to go to the boundary of Calvary? Willing ba kayong pumasok doon sa boundary ng Kalbaryo? Praise the Lord. Pagpasok ninyo doon, mga kapatid, you will realize that Jesus Christ did not only have a public ministry, He also has a private ministry. Sa pagsusunod sa Panginoon, may panahon na ikaw ay ipe-persecute ng tao. Hindi maalis yun. That will really happen. Pastor, nung ako'y naglilingkod, mula noon, hindi dito sa Jesus Christ, bakit wala akong persecution? Delikado yun, mga kapatid. Baka hindi buhay ng Panginoon ang sinusunod mo. Sapagat pagkatunay na sumusunod ka sa buhay ng Panginoon, the devil is still alive and well in this planet Earth. He will persecute you 100%. Persecute ka talaga. Sinong dumaan ng persecution sa inyo? Kayong tunay na sumusunod sa Panginoon. Taas ninyo inyong kamay. Kayong dumaan ng persecution. Yung hindi dumadaan ng persecution, baka compromiser na kayo. Si Peter, nung nag-compromise, hindi na siya pinersecute ng mga sundalo. Sabi ng mga sundalo, kasama ka nun, ano? Sabi ni Peter, ano? He denied the Lord thrice. You remember? Sumumpa pa siya. Ewan ko, paano sumumpa si Pedro para papatotohanan niya hindi niya kasama ang Panginoon. Siguro lumuwa pa siya. Hindi ko kasama yan. Di ba? Ewan ko, paano niyang pinatotohanan hindi siya kasama. Pero kahit sa kanyang pagmumura siguro, nahalata ng mga sundalo, hindi ka marunong magmura. Talagang kasama ka niyan.
Hindi ka sanay magmura. Tingnan ninyo mga kapatid. So, persecution will stop. Hindi siya mape-persecute. Pero pagka anak ka ng Diyos, you will suffer persecution. At one time in your life, talagang may persecution sunod sa iyo. Are you still willing to follow the Lord if persecution arises because of your faith in Him? Sino ang willing? Willing pa rin kayo. You come to the point of Calvary. Pagkatapos, darating sa punto ng buhay mo na ikaw ay magkakaroon ng desisyon na pansarili mo. Sarili mong desisyon, mga kapatid. Will I follow Him or not? Magpapatuloy ba ako o hindi? You will be standing on the valley of decisions. And then, the freedom of choice is before you. The life of Jesus Christ and the life of the world. Saan ka? Darating sa punto ng buhay mo yan sa paglilingkod. Tapos ang hila ng sanlibutan napakalakas na pinanggalingan mo. The gravity of this world is still so strong in your life that you can feel the pull of the gravity. And then the gravity of heaven is still faint, no? Pero hinihila ka na rin. Dalawang world ito na naghihilahan sa'yo, nasa kalagitnaan ka. So you are being pulled by the gravity of this world. Bago ka pa lang umalis doon, kaya kung mahina yung pulbura mo papunta ng langit, talagang mahihila kang balik, mga kapatid. Pero tingnan ninyo, pagka malakas yung pulbura ninyo, anong pulbura ninyo? Malakas yung desisyon ninyo na sumunod sa Kanya. Ano mang mangyari, Panginoon, hindi ko man maunawaan o maunawaan ko, susunod ako sa iyo. Ikaw ang hinahanap ko, susunod ako sa iyo. I will follow you, Lord. Ano mangyayari? Mga kapatid, paalis ka na sa gravitational pull ng sanlibutan. Pagkatapos mafe-feel mo, nawawala na, hanggang ikaw ay wala na sa gravitational orbit o pull ng sanlibutan. Naalis na lahat. Nandito ka na when you have decided fully for Him. Pagpasok mo doon, you will pass through sufferings again because of His life. Pagkatapos, ipapako ka na. You will go through the crucifixion spiritually. Who wants to go through the crucifixion? Kailangan dumaan kayo, Kalbaryo na ito, ha? Sino gusto pumunta ng langit? Walang ibang daan. Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Pinakikilala ko sa inyo ang daan ngayon. Okay. You will go through the crucifixion life of Jesus Christ. Ano yung crucifixion life? Mga kapatid, nung nasa Gethsemane ka, nananalangin ka, no? Panginoon, sana alisin mo na ito sa buhay ko o kaya wag mo na akong padaanin nito, diretso na ako sa langit. Pero meron pa rin mga kalooban ng Diyos na dapat mong daanan. It is still His will. Kahit ang ating Panginoon, 3 times, He besought the Father. And He said, Lord, let this cup pass from me. But the Father said, no, you must pass through that. And Jesus Christ said, not my will be done, but thy will be done. Tapos mga kapatid, ano yun? Yun ang crucifixion. Yun ang crucifixion. Huwag mo na akong padaanin doon, Panginoon. Huwag mo na akong padaanin sa pagkapako, Panginoon. Huwag mo na akong padaanin dyan, Ama. Diretso mo na ako, shortcut mo na ako, hindi na ako dadaan dyan. Pero anong sabi ng Ama? Hindi pwede. Kailangan dumaan ka dyan. Kaya ipapako ka. Kailan yun? Pagka ikaw ay nag-decide sa Panginoon, pagkatapos mga kapatid, kahit masakit man sa puso mo, nag-decide ka pa rin para sa Kanya. Kahit masakit. Kasi ang lahat ng pamilya mo against sa desisyon mo na to follow the Lord. Ang lahat ng kaibigan mo against. Ang lahat ng karelihiyon mo noon against sa desisyon mo. Hanggang ngayon, against pa rin sila. Yung mga katrabaho mo, against. Ang sanlibutan, against sa desisyon mo na ikaw sumunod sa Panginoon. Sumunod ka pa rin. Masakit yun. Pagka ikaw ay sumunod sa isang bagay na masakit, nakapako ka na. Although buhay ka pa. Hallelujah. So masakit man, sinunod mo. Wala kang nagawa sa sarili mo, sinunod mo pa rin. Nakapako ka na, pero buhay ka pa.
Kaya sumusunod ka sa Panginoon, kung minsan wala kang saya. Masakit eh. Pumupunta ka ng simbahan, you have to go to church because that is your decision. Nobody forced you to it. You were led into that decision, but nobody forced you to it. But because you know it's the will of God, although it's so hard for you to follow, you still followed Him because you know that is His way, the only way. So you followed Him. Masakit yun. Kaya minsan pupunta ka ng simbahan, hindi ka halos makangiti dahil sa sakit. Nakapako ka ng buhay. Buhay ka pa rin. Sino rito ang dumaanan yan? Nakapako na kayo, pero buhay pa. Masakit pa rin, ano? Masakit pa rin sa inyo? Pero gusto ninyo. Wala kayong nagawa kasi decision ninyo yan. Kailan kayo mamamatay? Daraan sa death ni Jesus Christ. Because this is the seed of the whole gospel. The whole gospel is the death, burial, and the resurrection of Jesus Christ. Dadaan tayo ngayon. Kailan ako namatay? At kailan ako nakisama sa Panginoon sa Kanyang kamatayan? Nung ikaw ay nakapako na. Pagkatapos tinanggap mo na ang Kanyang kalooban na masaya sa puso mo. Masaya na sa puso mo. Kaya nagsisimba ka ngayon, kahit na ang persecution palibot sa iyo, ang lahat ng paglait, sinasabi na ng tao sa iyo. Pero nagtataka ka, may change na nangyari sa iyo. Masaya ka na. Hindi na masakit. Hindi na masakit. Masaya ka na. Masarap na. Pagka masarap at masaya ka na, kahit ano pang ginagawa sa iyo, patay ka na. You are now in the process of following the Lord in His death. Kasama mo na siya namatay. Di ba ang taong patay kahit anong gawin mo, hindi na nagdadamdam yon? Hindi na nakakaramdam ng sakit yon? Patay na di ba? Pagka namatay ka na at masaya ka na sa paglilingkod mo, tapos mga kapatid, talagang sa Kanya nakisama ka sa Kanyang kamatayan, you are now in the death of Jesus Christ. Sino na ang nasa kamatayan? Sino na ang masaya sa Kanyang paglilingkod? Although lahat ng kahirapan dinadanas niya, lahat ginagawa sa Kanya, ngunit hindi nagbabago yung Kanyang paglilingkod. Tingnan niyo yung patay, persecute nga ninyo yung patay. Murahin ninyo yung patay. Pagsabihan ninyo ng masama yung patay, nagbabago ba yung mukha niya? Hindi nagbabago yung mukha niya. Pareho pa rin. Patay na eh. Hindi na nakakaramdam ng sakit yun. Pagka minura mo ang patay, magsisisi ka lang. Nag-aaksaya ka lang ng boses mo kasi yung patay hindi nakakarinig yun. Kayo rin, pagkapatay na kayo kay Kristo, kahit anong mura sa inyo, hindi niya naririnig yun. Naririnig pa ba ninyo yung pagmumura sa inyo? Hindi na. Kaya wala na kayong reaction. Ang naririnig ninyo ngayon, ang boses na ng Panginoon. So, nasa kamatayan na kayo. Sino na, mga kapatid, ang nasa kamatayan ngayon? Okay. Malapit na kayo sa buhay niya, no? If you went with Jesus Christ into His death, you will also go with Him in His resurrection. You don't have the right to be resurrected if you didn't pass through the process of death, through the process of dying. Kaya yung lahat ng namatay, meron ng namatay kasama ng Panginoon, meron ng karapatan yon upang mabuhay na muli kasama niya. I am dead with Christ. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live, I live for the Son of God who loved me and who died for me. So, hindi na ikaw ang nakikita, si Jesus Christ na ang nakikita sa iyo. Resurrection life na yan. Alam niyo, yung nasa resurrection life lamang, ang may karapatan upang sila ay umakyat sa langit na buhay.
Si Jesus Christ na resurrect siya, di ba? Hindi na namamatay yung katawan niya yon. Kaya, nung siya ay pumunta na sa Bethany, the Bible says, a cloud took him away from his disciples. He ascended to heaven. That is the last step of his life. Sino ang may karapatan upang umakyat sa langit na buhay, sa rapture? Yung nasa resurrection life. Sino ang nasa resurrection life? Yung mga anak ng Diyos na hindi mo na masasaway pa. Wala ka na nakikita sa Kanya kundi ang Panginoon na. Sino na ang nasa buhay na yan? Naku, ako lang yata. Mga kapatid, ang daan ng Panginoon ang sinasabi ko sa inyo. At malapit na ang fuller revelation, the fullest of the revelation of the life of Jesus Christ, napakalapit na sa mga sandaling ito sa ating paglilingkod. So, this is my admonition to you. You must persevere in your endeavor. You will gain the fuller revelation of the life of Christ when you persevere in your endeavor in following Him. Following Jesus Christ is very simple and very easy, made complicated by denominations and religions of the world today. They said you must follow this, you must go through this way. When you make something, you make any commandments that are out of the Word of God, gumagawa ka ng sarili mong daan. Napakaraming mga relihiyon gumagawa ng sarili nilang daan. Hindi nila gustong daanan yung sinabi ng Panginoon na I am the way. Ang sinabi niya, ang daan papunta sa langit ay masikip. Ang daan papunta sa langit ay makitid. Konti lang ang dumaraan doon. Marami ang nasusumikap na pumunta roon, ngunit konti lang ang nakakita ng tunay na daan na yon. Ngunit malapad naman ng daan papunta sa kapahamakan at marami ang dumadaan doon. Bakit? Kasi yung tao gumawa sila ng sarili nilang daan. Kung di mo gagawin ito, hindi ka maliligtas. Kung di ka papasok sa aming relihiyon, hindi ka pupunta sa langit. Sariling daan yon. Binubuldos nila yung daan ng Panginoon tapos ginagawang maluwang para pumasok ang tao doon. Mga kapatid, sa atin po dito, we do not have that kind of a spirit. We will not try to bulldoze the ways of Jesus Christ to make it wider and so we can accommodate more people. No. The way of Jesus Christ is the same yesterday, today, and it is going to be the same forever. Sinabi ng banal na kasulatan, then shall we know, if we follow on to know the Lord, His going forth is prepared as the morning, and He shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. Malalaman mo kung ikaw talaga sumusunod at gusto mong malaman ang mga daan ng Panginoon, malalaman mo talaga sapagkat inihanda na niya ang daan niya. Mula sa pasimula hanggang sa katapusan, ang daan ng Panginoon nakahanda na. Nakahanda na yung daan niya. Alam na niya yon. Kaya doon sa mga tunay na sumusunod sa Kanya, He will reveal His secrets to them. He will show you things to come. Sa ating paglilingkod na ito, pagka tayo tumahak na sa pinaka-uhuling hakbang ng ating pananampalataya, I don't know when. Might be today, it might be tonight, it might be tomorrow. Ang tinatahak ng inyong pastor, mga kapatid, sa buhay ng Panginoon, yung panghuling hakbang na lamang. Ascension. That's glorification time. Kapag ibibigay niya sa atin ang glorification sa pamamagitan ng isang ebidensya na ang ating katawan ay kanyang babaguhin. Anong sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 15 na kung paanong tayo ay nagsuot ng anyo ng unang Adan, tayo rin naman ay pagkakalooban at susuot natin ng anyo ng pangalawang Adan na walang iba kundi ang ating Panginoon mula sa langit. Praise God. Yan ang pinakamahalaga na pinupuntahan natin sa mga sandaling ito. When we reach our Bethany, when this ministry has reached its Bethany, something is going to happen. May mangyayari talaga pagka dumating na tayo sa ating Bethany, katapusan ng ating paglilingkod. Ibibigay na sa atin ang ating gantimpala. Anong gantimpala ngayon?
buhay na walang hanggan. Hallelujah. Sino ang gusto makatanggap ng buhay na walang hanggan? Amen. Alam niyo yung buhay na walang hanggan, yung eternal life? Na-obvious din yung eternal life na word eh. Kasi yung mga tao, ang alam nila sa eternal life, dadaan ka muna ng kamatayan. Pero sa ating panahon ngayon, kung sinong pinagkalooban ng rapture ministry, ang eternal life na tunay, yung pagkakalooban ka na ng katawang hindi na mamamatay. Sinong gagawa niyan? The Lord. Through the power that now worketh in us, which is working now in us. What is that power? That power is going to change our vile body that it may be fashioned like unto His glorious body. Gagawin niya na ang ating katawan ay magiging kagaya ng kanyang katawang hindi na namamatay. So anak ng Diyos, magpatuloy ka sa ginagawa mo at huwag kang manlupaypay. Panghawakan mo yan at maging masigasig ka sa lahat ng iyong ginagawa. Don't go off and on. Para kang switch. Kailangan ang ating buhay walang brownout. Ang power ng Panginoon sa atin, kailangan walang blackout, walang brownout. Oh, kapatid, ba't di kita nakita ng ilang araw? O isang buwan, o 2 taon? Pastor, nag-brown out po ang power ng Panginoon sa akin. Walang brownout sa atin, mga kapatid. Mabrown out na lahat ng National Powerless Corporation. Pero ang Panginoon powerful pa rin. Amen? Walang brownout, kaya hindi ka kailangan maging off and on. Kaya, pagka ikaw sumunod sa Panginoon, yung karakter ng Panginoon, itatransfer niya sa iyo. Mawawala yung pagiging moody mo. Anong pagiging moody? Sometimes you are so high, and sometimes you are so low. Sometimes you are so happy, and sometimes you are so sad. You don't go to your feelings anymore. You don't serve God by means of your feelings. You serve God by faith. The Bible says, we walk not by sight, we walk by faith. Although you don't feel it or not, you must serve God if you want to follow Him. I don't feel like coming to church today because this is a Thursday and I am so tired because I just went to the mountain and I drive all the way through, round trip. Pagod ako ngayon. I don't feel like coming to church and preaching this word. But I don't go through my feeling. I don't follow my feelings when I follow Jesus Christ. Kung susundin ko mga kapatid yung dinadamdam ko ngayon, siguro naghihilik na ako ngayon. But I don't. Hindi ko pinakikinggan yan. Pinakikinggan ko ang kalooban ng Diyos. Kaya hindi tayo off and on. Hindi rin naman tayo lulubog, lilitaw na Kristiyano. Hindi rin naman tayo wheelbarrow Christians. Na kung hindi tayo bibisitahin, hindi tayo pupunta ng banal na pagsamba. Tayo ay tunay na anak ng Diyos, sinusunod natin siya. Praise the Lord. Kailangan i-maintain natin ang intimate fellowship with our Lord Jesus Christ. Are you maintaining that intimate fellowship with our Lord Jesus Christ? He answered and said unto them, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. Kaya meron man nagko-question sa atin kung minsan sa mga revelation na binibigay ng Panginoon sa atin. How did you know that, Pastor? Anong sinabi ng Panginoon? Pagka tayo intimate sa Kanya, kahit na nung panahon ng Kanyang pagparito sa Kanyang earthly ministry, meron ding mga maraming nagtatanong sa Kanya at nagko-question sa Kanya at sa Kanyang mga disciples. Anong sinabi ng Panginoon? Pabayaan ninyo sila sapagkat hindi pinagkaloob sa kanila. Hindi ipinagkaloob sa kanila, ngunit sa inyo ipinagkaloob na malaman ninyo ang mga kahanga-hanga at kababalaghan ng kaharian ng langit. For you, it is given that you may know the mysteries of the kingdom of heaven. But to them, it is not given. Matthew chapter 13, verse 11. Sinabi niya yan. Sa atin ipinagkaloob na malaman natin ang mga misteryo ng kaharian ng langit. Ngunit sa kanila, hindi, sapagkat
yan ay isang pribilehiyong ibinigay niya sapagkat mahal natin at sumusunod tayo sa tunay na pamumuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Alam ba ninyo, titipunin tayong lahat ng Diyos sa isang araw? Tayong lahat. Buong sanlibutan. At tayo, mga kapatid, ay ihahanda para at lahat uniforme tatanggap ng kanyang buhay. Naghihintay ba kayo sa mga bagay na yan? Mahirap ipangaral sa television yan. Kasi hindi dapat ang mensaheng ito para doon sa mga nanonood. Ito'y para sa mga intimate lamang ni Jesus Christ. And I consider you, congregation in Davao City Central Church, that you are an intimate with your pastor, and because of that, you are also intimate with our Lord. Alam niyo mga kapatid, hindi ko maaaring ipangaral sa mga tagalabas yan. Kahit dito kung may mga bisita, itong pangangaral na ito, hindi para sa inyo. Ito ay para sa mga sumusunod lamang sa ating Panginoon mula pa noon na mga intimate na niyang masyado. Talagang confidente na ng ating Panginoon. Sabi niya, pag kayo malapit sa Kanya, ipahahayag niya sa iyo ang mga misteryo ng Kanyang kaharian na hindi pa alam ng mga tao at hindi binigay sa kanila ang revelation na yan, ngunit ibinibigay sa atin. Pagpalain kayo ng Panginoon, ng mga anak ng Diyos. Anong sinabi niya mga kapatid? Kailangan maging malapit tayo sa Kanya at huwag niyo alisin ang pagiging intimate. How do you become an intimate friend of the Lord? Not only a son or a daughter, but a friend of the Lord. How can you do that? First of all, you must love Him, and then maintain communion with Him. You must at least pray before you sleep. And then after you wake up, read the Word of God or a tape galing sa inyong pastor dito. Gawin ninyo yan mga kapatid. Then have a quiet time. Commune with the Lord. Sabihin ninyo sa Kanya kung ano ang damdamin ninyo. At best of all, the Lord wants somebody to be His friend kung siya ay mababang loob. Mababang loob, matakutin sa Kanya, at masunurin sa Kanyang mga banal na kasulatan na iniutos. Magiging kaibigan ka ng Panginoon at marami siyang revelation na ibibigay sa iyo. Ano pa mga kapatid ang gagawin mo? You must abide in Christ's words. You must abide in His words. Anong sinabi niya? Then said Jesus to those Jews which believed on Him, if you continue in my word, then are ye my disciples indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. John 8:31-32. Sabi niya, kung magpapatuloy kayo sa aking mga salita, susunod kayo, magpapatuloy kayo sumunod sa aking mga salita, kayo ay aking magiging mga disciples. Magpapatuloy kayo. Magpapatuloy ba tayo sa mga salita ng ating Panginoon? Hanggang sa mga sandaling ito, magpatuloy kayo. Sapagkat ang pagpapatuloy ng pagsusunod ng kanyang mga salita, yung salita niyang yon, siya mismo yun. Kaya pagka nagpapatuloy kayo sa pagsusunod, hindi kayo humihiwalay sa tabi ng ating Panginoon. You walk where He walks, you go where He goes, then you are an intimate of the Lord. Anong sinabi ng Panginoon kay Enoch? Enoch was walking with God. Enoch walked with God. Biro ninyo, ang lahat ng tao noon, backslider na. Ang lahat hindi kumikilala sa Diyos. They go their own way, their own wicked and righteous ways. But Enoch walked with God in righteousness. What does the Bible say about Enoch? The Bible says, and Enoch one day was not. Enoch was translated. He left earth. Nawala siyang bigla rito. And Enoch was not, and he left a testimony that he pleased God. He was translated. And Enoch was not, but before his translation, he left a testimony that he pleased God. How do you please God? Paano ka maging kalugod-lugod sa Diyos? Manatili ka sa Kanyang mga salita. Then Jesus answered and said unto him, what I do thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Kayong mga hindi pa ninyo alam ang ginagawa ng Panginoon, ngunit mga masugid kayong disciples niya, hindi pa ninyo alam ang ginagawa ng Panginoon ngayon, ngunit
huwag kayong mag-alala. Isang araw, malalaman na ninyo yan. Sinabi rin niya sa mga disciples niya yan. Saan? Sa John chapter 13, verse 7. The fuller revelation of Jesus Christ will come to you in due time. Kaya huwag kayong mainip at huwag kayong magmadali. Huwag ninyong pilitin, mga kapatid. Hintayin na lamang ninyo, Panginoon. Pagka dumating na ang due time para sa iyo, malalaman mo na ang fuller revelation ng buhay ni Jesus Christ sa iyo. Now, the fuller revelation of the life of Jesus Christ will come to you through the guidance of the Holy Spirit. Anong sinabi ng John chapter 16, verse 13? Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Anong Spirit of truth? Ang Holy Spirit, He will guide you into all truth. He will be your guide. Lahat ng katotohanan ipahahayag sa iyo. Pagkatapos ipakikita niya sa inyo ang mga bagay na dumarating. Pastor, parang wala yata sa Biblia yung sinabi mo na a body can go to heaven, a glorified body can go to heaven in 6.5 minutes. It's not written there, but it has been revealed. The Bible says, and He will show you things to come. Pastor, wala yata sa banal na kasulatan na magtitipon yung anak ng Diyos for 3.5 years at pagkatapos ibibigay sa kanilang buhay na walang hanggan, lahat ng makikita sa buhay ng ating Panginoon. Wala yata yan eh. Wala nga. Kasi sinabi ng Panginoon, ipakikita pa niya sa inyo ang mga bagay na dumarating. Dumarating pa nga, hindi pa naisulat dyan. Kaya ipahahayag niya sa atin. And He will show you things to come. If you have the guidance of the Holy Spirit, you know what I am talking about. Because the Holy Spirit has already revealed this to us even at the very beginning of this ministry. Tinawag tayo ng Panginoon at pinasimula ko pinapag-aral sa Espiritu noong 1975. Pagkatapos noon pa, hindi ko pa alam, pinahayag na ng Panginoon sa akin. At yan ay mangyayari sa takdang panahon sa huling araw na ito. Kaya kayo narito sa butil na pananampalataya, mapalad kayo sapagkat pinili kayo ng Panginoon. Kaya, the least that you can do is just serve Him, love Him, and give your life to Him. Pagka meron pa kayo hindi nauunawaan, huwag na niyo unawain muna yon. Malaking question mark sa inyo. Ano kaya sinasabi ni Pastor? That's not for you yet. You must have to wait for your due time for that full revelation to come to you through the guidance of the Holy Spirit. Pagka meron ka pa hindi naunawaan, huwag mong pilitin yung sarili mo because that will just come to you later on, even though you'll not strive for it. It is the Holy Spirit that will guide you into all truth, and then He will show you things to come. Hallelujah. And then this fuller revelation of Jesus Christ is promised to His disciples. You know the disciples? Who are the disciples? Those that continue in His Word. Ang nagpapatuloy sa Kanyang salita, yun ay Kanyang mga disciples. Anong sinabi niya? These things I have spoken unto you in Proverbs, but the time cometh when I shall no more speak unto you in Proverbs, but I will show you plainly of the Father. John 16:25. Ngayon, sabi niya, ako'y nagsasalita pa sa inyo ng talinghaga. Darating ang panahon, hindi na talinghaga ang sasabihin ko sa inyo. Simple, sasabihin ko na sa inyo ang katotohanan. Noon, mga kapatid, marami nagtatanong sa inyo, ano yung last step higher? Marami nagtatanong sa inyo, ano ang buhay ng Panginoon? Ano itong sinasabi kong ito na glorification? Marami hindi naunawaan, hindi nakakaunawa sa inyo. Pero nahahalata ba ninyo sa huling araw na ito, I am speaking to you plainly, not in Proverbs anymore? Because that is the will of God. We are now stepping on the bounds of the life of Jesus Christ from earth to eternity. Malapit na yan. Sino ang malugod na sumusunod sa ating Panginoon na handa ng tumanggap sa kanilang gantimpala na walang iba kundi ang buhay na walang hanggan at patotohanan ng Panginoon pagka natapos na niya ang arka ng kanyang kaligtasan na walang iba kundi ang kanyang buhay, hindi ako mangangaral pa rito. I'll stop preaching and I'll stop telling the world that I'm not a cult. Kung sino ang unang tatanggap ng glorified body,
Siya ang unang tumanggap ng eternal life. Ang paglilingkod na yon ang tunay. Dapat ang lahat magpasakop na doon. Woo! Hallelujah! Sino ang uuna sa buhay na yon? Yon ang nangunguna sa race of life. We are now running in a race. And everyone is striving for the prize. But only one will get the first prize. Sino kaya ang umuuna sa mga katawang ito na tumatakbo, mga kapatid? Sa mga buhay na naririto ngayon, sino kaya ang umuuna? Nasisiguro ko sa inyo na ang umuuna ay walang iba kundi ang buhay ni Jesus Christ. Mabilis ba tumakbo ang buhay ni Jesus Christ papunta sa katapusan? Mas mabilis tumakbo yan kaysa katawan ng Katoliko. Kaysa katawan ng mga Protestante. Mabilis tumakbo ang buhay ni Jesus Christ. Ulo na ba ninyo ang Panginoon? Sinusunod naman ninyo siya? Katawan na ba niya kayo? Mga kapatid, kasama natin siya. We are walking with Him to the finishing line. And we thank God because this has been revealed to us. Hindi pinagkait ng Panginoon, inireveal niya sa atin ang mga bagay na ito na hindi pa na-reveal doon sa mga hindi masyadong masugid na sumusunod sa Kanya. Pagpalain kayo ng Panginoon naririto, panghawakan ninyo ang Kanyang buhay, mga kapatid, at pagkatapos purihin ninyo siya because glorification time will come. Pagkatapos malalaman ninyo itong sinasabi ko, katotohanan, sabagat ito ay pahayag na mula sa Kanya. Sundin ninyo ang buhay niya. Hindi kayo magsisisi. Isang araw sasabihin ninyo, Pastor, totoo pala yung sinabi mo, no? Baka mahalikan ninyo ako, no? Sasabihin niyo, totoo pala yung sinasabi mo, Pastor. Ano alam niyo sa kaligtasan? Simple lang sinusunod natin. Sino? Si Jesus Christ lang at ang buhay niya. Kaya dumadaan tayo spiritually sa Kalbaryo. There is no other way to ascend to heaven but the way to Calvary. And the way to Calvary is a very strenuous way. Ayaw ng tao yan. Kaya gumagawa sila ng malapad na daan. Pagka gumawa ka ng malapad na daan, hindi yung daan ng Panginoon. Huwag kayong dumaan doon. Daanan ninyo yung daang ginawa ng Panginoon. Ano yun? Sinabi niya, my life, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Yan ang daan na ipinadaan sa akin. At yan ang daan na pinagdadalhan ko sa inyo pagkat nasa summit na tayo ng Mount Calvary. Let's just wait for the result later on. Kaya last step higher na itong ating pamumuhay. This is the last step higher. Pagka dumating ng glorification, pag-glorify ang katawan ni Kristo, ang unang tatanggap ng glorified body, ang unang tatanggap ng eternal life, yun ang paglilingkod na tunay na sinamahan ng Panginoon. Kaya, wala nang debate pa. Wala nang debate pa. At wala nang magsasabi, kami ang totoo, kayo ang totoo. Wala na. Ang totoo, yung pinagkalooban ng gantimpala ng buhay na walang hanggan. Ang mauuna doon, yon ang tunay na paglilingkod sa Panginoon. Will I preach to you like this when the time comes? No, I won't. I will just show you that I already have that. Pagkatapos, hindi lamang akong tatanggap niyan, kayo rin. Alam niyo mga kapatid, hindi kayo papasok sa langit ng daladalang katawang yan na kailangan magbago yan. Ang pagbabago nagpapasimula na ngayon. Araw-araw may pagbabagong nangyayari ba sa buhay ninyo? Noong bago kayo nabautismuhan, sinungaling pa rin kayo, no? Pero after 2 months, yung pagsisinungaling ninyo, totally nawala na. Cleared. Every day may namamatay sa buhay ninyo na hindi kalooban ng Diyos. May pagbabago na nangyayari sa inyo. And the climax of the change is when you are already in the glorification time. Climax na yon. Biglang-bigla magbabago ka nga. Totally, from head to foot. Lahat ng sakit mo mawawala. Perfection will set in. Hallelujah. This incorruptible shall put on incorruption. This mortality shall put on immortality. And we can say at that very time, O death, where is your sting? O grave, where is your power? Bye-bye na, kamatayon. Bye-bye na, Mr. Kamatayan.
Hindi na ako dadaan sa iyo. Hindi na ako sasaludo sa iyo. Hallelujah. 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 We are headed for a glorious time with the Lord. Pagka dumating ng panahong yan, titipunin na ng Panginoon ang kanyang pamamahay. Anong sinabi niya? The glory of the latter house is going to be greater than the former. Who was the one who built the former house? It was Solomon in all of his glory, when 3 million people of God gathered around the tabernacle that Solomon built. And then the glory of God descended from heaven and went into the temple. And the glory of God was so thick that the ministers, the priests, cannot even stand to minister to the people due to the glory and the presence and the Shekinah glory of God that was present in the tabernacle. The glory of the latter house, we are God's latter house, is going to be greater than the former. If you are asking me that question, I will tell you again, there are about 3 million or more than 3 million alive people of God that will receive this. Sila, mga kapatid, ay magiging qualified, gagawing qualified ng Panginoon na mararapture na buhay. Alam ninyo, when it comes to the secret of the rapture, hindi marami ang mararapture na buhay. Sasabihin ko sa inyo yan. Marami ang mararapture na patay mula sa paglilingkod ng dahon na pananampalataya, katawang pananampalataya, bulaklak na pananampalataya, busal na pananampalataya, na nung hindi pa na-expire ang kanilang paglilingkod, ay namatay, na matapat sa kanilang paglilingkod. Millions of them that are already in the grounds, and have turned into dust. They shall wake up one morning in the resurrection time, and God will also give them that glorified body. They will be raptured from the dead. The Bible says, when the last trumpet shall sound, because the trumpet is going to sound, and with the sound of the archangel, and when that last trumpet shall sound, the dead in Christ shall rise first. And we which are alive and remain, we which are alive and remain shall be caught up with them together in the clouds. So shall we ever be with the Lord forever. Mararapture na buhay, hindi masyadong marami. Sapagkat ang qualifications ng mararapture na buhay, dumaan ka muna sa buhay ni Jesus Christ. You must go through Calvary. At marami ang hindi nakakaalam ng daang yan. They profess to know it, but in reality, they don't. Salamat sa Diyos, pinagkaloob sa atin ang daang yan. At ngayon, nare-reveal na sa bawat isa sa inyo. Dumadaan tayo. Pinakamapalad tayo sa lahat ng mga anak ng Diyos na naglingkod sa Kanya. Bakit? Sapagkat yung mga patay kay Kristo, dumaan muna ng kamatayan. Pagkatapos, mga kapatid, yung Old Testament saints, dumaan ng kamatayan. Yung tribulation saints after the rapture, daraan ng kamatayan. Ngunit tayo na qualified, na kukuning buhay, hindi na dadaan sa kamatayan. Dediretso tayo at ipagkakalob sa atin ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. After the rapture of the saints, yung maiiwan dito, pagkatapos papasok dito, at pagkatapos in another 3.5 years, they will learn about this life. Tribulation saints, lahat sila magkakaisa, tapos tayong magiging example nila, sapagkat itong paglilingkod na ito, na kung saan na-rapture ang napakaraming buhay sa paglilingkod natin, magiging example ng mga tribulation saints. Hindi na nila sasabihin sa mga panahong yon, si Pastor Kibuloy pala'y cult. No. Sasabihin na nila sa mga panahong yon, si Pastor Kibuloy pala ang nagpipreach ng katotohanan. No wonder, nag-iisa lamang siya. Tayo palang lahat, mga false prophets. Tapos gagawin nila example ang buhay na ito. Sinong buhay na makikita nila dito after we have left this earth? Ang buhay na makikita nila, si Jesus Christ pa rin. Kaya pala, Jesus Christ, the name above every name. Kaya pala, buhay ng Panginoon na dinadala. And they will learn of us for another 3.5 years. Pagkatapos, i-harvest nila. Yun ang general harvest. Marami na naman ang magpapakamatay ng dahilan sa Panginoon. Hindi nila tatanggapin ang marka ng Antichrist, and they will be murdered because of that. Pagkatapos, mga kapatid, after the tribulation of those days, bababang Panginoon. Sino kasama niya? Tayo, the chosen, the called ones, the chosen, the faithful. Kasama tayo ng Panginoon. Bababa sa sanlibutan ito.
Patapos sila naman ang bibigyan ng katawang walang kamatayan. The tribulation saints will receive the rewards. Those that have given their lives to the Lord in the tribulation time. Pagkatapos bibigyan naman sa buhay, makakasama natin sila. Pinakamapalad talaga tayo. Hindi dadaan ng anumang kasakitan at kamatayan. Didiretso tayo sa buhay ng ating Panginoon. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to love. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.